الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pasalamat at pagpupuri ang nararapat nating iukol sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat-lahat at napakaraming biyaya na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. At isa na rito ay ang makapaggawa tayo ng isang maikling paalaala para sa ating mga kapatiran sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid, sa araw na ito ay nais kong ipaalala sa inyo ang isa sa mga bagay na dapat pag-ukulan ng pansin ng isang Muslim. Bakit ito dapat pag-ukulan ng pansin? Dahil isa ito sa makakapagdala sa isang Muslim sa kabutihan. Wala akong ibang nais ipaalala sa inyo kundi yung suhbatul akhyar. Suhbatul akhyar, ibig sabihin nito sa ating wikang Tagalog ay ang pagpili o paghanap ng mabuting kaibigan. Yung mga mabubuting kaibigan. Bakit ba ang Islam ay nagtuturo sa paghahanap ng mabuting kaibigan? Napakaraming benefits mga kapatid sa pananampalataya. Napakaraming maitutulong nito sa atin. Una sa lahat ay ang pagkakaroon ng mabuting kaibigan ay makapagbibigay sa atin ng kabutihan. Anong klaseng kabutihan? Una sa lahat, kabutihan dito sa mundong ibabaw, at pangalawa, kabutihan sa kabilang buhay, na which is iyon yung pinakamahalaga sa atin. Dahil iyon naman ang hinahangad natin, ang kabilang buhay. Wala na tayong hinahangad pang iba dito sa mundong ibabaw. Kung sino man ang maghangad ng buhay dito sa mundong ibabaw, sa katotohanan siya ay isang taong nalugi. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang kapayapaan, "Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil." Sinabi ng Propeta Muhammad na ang isang tao, yung kanyang relihiyon ay nasa kanyang khalil. Kasi tandaan natin, kapag sinabing khalil sa wikang Arabic, ito ay nagpapatunay ng malapit na kaibigan. Khalil o best friend, ika nga. Falyandur ahadukum man yukhalil, sinabi ng Propeta Muhammad. Kasi sinabi ng Propeta Muhammad ay dapat nyong tingnan ang inyong kakaibiganin, o kailangan nyong tingnan yung inyong magiging best friend. Mashallah. Dahil tandaan natin, ang pagkakaroon ng kaibigan ay napakalaki ng epekto sa isang tao. Dahil maaari na yung mga ugali na wala sa iyo ay ma-adapt mo sa iyong kaibigan. Buti sana kung mayroon siyang masasamang ugali at mayroon kang mabubuting ugali, ay na-adapt niya yung mga mabubuting ugali mo. Pero ang problema naman, paano kung yung masasamang ugali niya na-adapt mo? Isang napakadelikadong bagay, di ba mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Kaya kailangan natin piliin, usigin, di ba, sa pinakamalapit na salita o pinakamalalim. Kailangan nating hanapin mabuti kung sino yung mga kaibigan na makapagpapalakas ng ating pananampalataya. Una sa lahat ay hanapin natin yung magbibigay sa atin ng paalaala na aalalahanin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aalalahanin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natuturuan tayo na gumawa ng kabutihan, tuturuan tayong umiwas sa mga kasamaan, tuturuan tayong gumising sa fajar ng maaga, tuturuan tayong mabuti, o tuturuan tayo sa lahat-lahat ng mabuting gawain na makapagdadala sa atin sa paraiso. Na kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganun na lamang ang na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na ayon sa pinakamalapit nitong kahulugan, na ang pagkakaroon ng mabuting kaibigan ay katulad ng isang tao na nagdadala ng pabango o nagbebenta ng pabango. Dahil ano bang naitutulong ng tao nagbebenta ng pabango? Maaaring bigyan kanya ng pabango, fayu'tika tabarruan, maaaring bigyan kanya ng libre, at kung hindi ka man niya bigyan ng libre, ay maaaring makuha mo yung amoy niya o lumipat sa iyo yung amoy niya. So may pakinabang ka sa kanya. At inalimbawa rin ng Propeta Muhammad yung masamang kaibigan, at ito ay inalimbawa niya sa taong nagpapanday. Bakit? Ano bang ibinibigay sa iyo ng taong nagpapanday? Maaari kang mainitan o masunugan kapag lumapit ka sa kanya, at kung hindi ka naman makalapit sa kanya, ay maaaring makuha mo yung masamang amoy o yung usok nito. So ganun katindi na ang paghalimbawa ng Propeta Muhammad na iwasan natin yung mga masasamang kaibigan, lalong-lalo na sa darating na buwan ng Ramadan. Iwasan nating sumama tayo sa kaibigan
na hindi nag-aayuno. O kung nag-aayuno naman, ay hindi nagsasala. Subhanallah al-azim. Iwasan nating mabuti ang mga tao ngayon. O umiwas din naman tayo sa mga tao na hindi nagsasagawa ng tarawih. O umiwas din tayo sa mga tao na hindi nagbabasa ng Quran. Umiwas tayo sa mga tao na ayaw sa salatul jama'ah. Subhanallah. Na kung ang pinakamabuti natin gawin ay sumama tayo sa tao na nagsasala ng Fajr sa tama nitong oras, nagsasala ng Sunnatul Fajr, nagsasala sa masjid sa tama nitong oras, nagsasala ng Salatul Jama'ah, nagtatapos ng Quran, nagtuturo sa iyo ng mga kaalaman sa Islam. Iyon ang karapat-dapat na tao na dapat nating samahan, mga kapatid, sa pananampalataya. Dahil sinabi nga ni Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala, ayon sa pinakalapit nitong kahulugan na sabihin mo sa akin kung sino yung kaibigan at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Ganun kahalaga ang pagkakaroon ng kaibigan. Dahil halimbawa, kung yung kaibigan mo na yun ay kilala sa hindi pag-attend sa masjid, kilala sa hindi pagsasala ng tarawih, at sumasama ka sa kanya palagi, ay sigurado na iisipin sa iyo ng tao ay kagaya mo ang kaibigan mo na yun. Walang duda yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At halimbawa naman, meron kang kinaibigan na lagi nagsasala sa tarawih, lagi nasa unahan ng saf, at lagi ka sumasama sa kanya, lagi ang dumidikit sa kanya, at isipin din naman ng tao na ikaw ay isang taong katulad niya. Pero tandaan natin, ang paghahanap ng kaibigan upang sumikat sa mga tao ay hindi ganun ang ating layunin. Kundi, hahanap tayo ng mabuting kaibigan upang magdala sa atin sa paraiso, upang turuan niya tayo ng mga gawain na magdadala sa atin sa paraiso, magdadala sa bir at taqwa. Dahil sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Masyaallah, isang napakagandang ayah mula sa banal na Quran. Kayo ay magtulungan sa pagsagawa ng kabanalan at kabutihan, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Pagkatapos ng kabutihan, sinalubong agad ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kasamaan upang tumatak sa isip ng mga Muslim, tumatak sa isip ng mga nananampalataya kung gaano nila dapat gawin ang kabutihan at kung gaano nila iiwasan ang kasamaan. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, at huwag kayong magtutulungan sa paggawa ng mga kasalanan o sa mga bagay na hindi kalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hingiin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng mabuting kaibigan, at hingin din natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawing mabiyaya ang buwan na Shahrul Ramadan al-Mubarak. Wa ilahuna subhanallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.